Ah, isang paraan, ito nga po ba ay tama na sumampalataya na lamang? Bagamat ito ay batayan ng mga taong naniniwala na manalig lamang o sumampalataya na lamang ay ligtas na ang tao. Sapagkat dito nga po, pinatutunayan nila na ah, ang sabi nga sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 2 sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Doon din po, binanggit na sa pamamagitan ng ilaw ng pananampalataya ay kay Kristo Jesus ay tinamasa na natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo makakabahagi sa kanyang kalwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin, ito'y magdagubungan ng pagtitiyaga. Atin pong pansinin ang mga talatang ating binabasa sa mga talatang 3 ng Roma 5. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil sa alam natin, ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Ang mga talatang ito, mga kapatid, ang mga salitang ito na may pagtitiis at nagbubunga ng pagtitiyaga, ito po ba ay sa pamamagitan ng paggawa ng tao? Ito po ba sa mga talatang ito na ating binasa, ito ba ay hindi gumaganap o kumikilos ang tao? Gumagawa ang tao? Maaaring masasabi po natin na ito po ay tulad ng isang bagay na nauukol sa gampanin lamang ng tao. Ito po ay isang bagay na paggawa, kung ilalarawan po natin, isang pagkilos ng isang tao na gumaganap ng kanyang gawain. At ang pagtyasaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Maliwanag po na merong tinutukoy dito na ang tao ay pinagkalooban ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos, na dito po ay magkaroon ng pananampalataya ang tao, ay pinagkalooban ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Diyos. At doon nga po ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Kung aalamin po natin kung paano ipinagkaloob ng Diyos ang Espiritu Santo sa isang tao, malalaman po natin na merong gagawin ang isang tao nang magkaroon ng pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ang pahayag sa Gawa 2:38 o 37. Ito po ang sinasabi. Napagabot ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Maliwanag po sa mga talatang ating binasa na ang Espiritu Santo
na ipagkakaloob sa atin, ang unang gagawin ng isang tao ay sumampalataya at magpabautismo. Doon po ba sa mga talatang iyon ay wala pong gagawin ng tao? Meron po. Kaya nga tinanong nila ang mga apostol, ano po ang gagawin namin? Kaya't sumagot si Apostol Pedro, pagsisihan ninyong talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Yesu Kristo. Sa mga tweet, maliwanag po ang mga talatang ito na meron talagang gagawin ang isang tao para ang tao ay pagkalooban ng Espiritu Santo. Kaya nga po, doon sa Roma 5, chapter 5, verse 5, sinasabi na ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos. Maliwanag po na kapag tayo pinagkalooban ng ating Panginoon Diyos ng Espiritu Santo, ang pag-ibig niya ay ibubuhos niya sa atin. Ibibigay niya sa atin. Ngunit kailangan sa isang tao ay may banal na Espiritu Santo o banal na Espiritu ng ating Panginoon Diyos. At ayon po sa mga banal na kasulatan, upang ang tao ay magkaroon ng banal na Espiritu, kailangan na ang tao ay pagsisihan at talikdan ang kanyang mga kasalanan at magpabautismo. Maliwanag po ang mga talatang ito ng Biblia na merong gagawin ang tao para siya ay magkaroon ng pananampalataya. Una, merong pong pinag-uutos ang ating Panginoon. Magpabautismo, pagsisihan ang ating mga kasalanan. Bukod dito, meron pa ba dapat na agawin ang tao bago magpabautismo? Pakinggan po natin ang mga banal na kasulatan sa Marcos 16 at 15 at 16. Pakinggan po natin ang mga talatang ito. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Amen. Ang mga talatang ito po, bago po ang tao magkaroon ng pananampalataya, kailangan ang tao ay maaralan ng salita ng Diyos. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang nabautismuhan ay pagkakalooban ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. At kung mayroon ng Espiritu Santo ang isang tao sa pamamagitan ng pagsisisi niya sa kanyang mga kasalanan at nagpabautismo, ang pag-ibig ng Diyos ay ibubuhos sa isang tao. Sa mga tweet, maliwanag po ang mga talata ng Biblia na ating pinag-aaralan sa umagang ito na kailangan talaga ang gawa. Meron pa po isang talata na sinusunod o pinaniniwalaan ang mga tao na nagsasabing sumampalataya na lamang ay ligtas na. Alin po yung talatang yon? At dito po sa mga talatang ito, kung papansinin po natin sa mga babasahin natin talata, ay hindi rin mapapatunayan na sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ay ligtas na. Pakinggan po natin ang sinasabi sa Efeso 2:4 hanggang 5. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay. Patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamulong kasama niya sa kalangitan.
Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Doon po sa talatang ating binasa, nangaligtas kayo dahil sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya, tumigil na binigyan kagad ng konklusyon na makikita doon na kailangan sumampalataya lamang ay ligtas.